I-pan-fry ko muna yung kalahating kilong pork liempo na hiniwa ko siya na ng pa-serving cut. Ihalo lang hanggang sa magkulay brown or maglabas siya ng sarili niyang mantika. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page, Lasang Pilipina. Pagkatapos yan, tanggalin muna natin yan sa kawali at ilagay sa bowl at i-sit aside. Sa disim na kawali, igisa ko na rin yung bawang. Ihalo lang din hanggang sa maglabas lang ng aroma. At isunod ko na rin ilagay dyan yung sibuyas. The same process lang din, ihalo hanggang sa mag-translucent o maluto lang din yung sibuyas. At pagkatapos yan, ilagay ko na rin yung kamatis. Ihalo lang din hanggang sa maluto lang din yung kamatis at ibalik ko na yung pinan-fry natin na pork liempo. At isabay na rin natin sa paggisa hanggang sa magisa lang din ng mabuti yung karni sa ating aromatic spices. At pagkatapos yan, timplahan ko na rin yan ng toyo. At maglagay na rin ako ng oyster sauce. At timplahan ko na rin din ng asin at paminta. Ihalo lang din hanggang sa mag-reduce lang din yung toyo at oyster sauce. Okay na tong ating karni. Maglagay na rin ako ng tomato sauce. Ihalo lang din hanggang sa maluto lang din yung tomato sauce o ma-coat na talaga yan sa ating karni. At sa puntong ito, okay na rin yung ating karni. Maglagay na ako ng tubig. Nakadepende naman yung dami ng tubig sa dami ng karni. Basta ang importante, palampasan mo lang talaga yung karni natin sa tubig para sigurado yan na hindi ka na magdagdag pa ulit o ng ekstrang tubig dahil tamang-tama lang talaga yan na makakapalambot sa karni. Takpan muna at isimmer hanggang sa lumambot ang karni. At pagkalambot ng karni, maglagay na ako ng patatas at carrots. At takpan lang din ulit yan hanggang sa maluto lang din yung patatas at carrots. Sa puntong ito, luto na rin, malambot na rin yung ating patatas at carrots at the same time yung karni. Maglagay na rin ako ng pork and beans. At ihalo lang ng bahagya at ilagay ko na yan dyan. Isunod ko ilagay yung mga gulay. Maglagay din ako ng cabbage o repolyo at sitaw. Pwede naman yung halimbawa wala kang sitaw, pwede rin bagyo beans or kung ano pang mga gulay. Kaya lang wala akong saging, kaya dapat talaga may saging pa yan na saba. Kaya lang hindi available kanina sa palengke, kaya hindi ako nakabili. At takpan ulit hanggang sa maluto lang din yung gulay. Pagkaluto ng gulay, timplahin na rin natin yan kung kailangan pa ba natin timplahan yung timpla niya o yung lasa niya, okay na siya. At ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Naglagay ako ng kunting liquid seasoning at ready to serve na yan. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo rin to gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Okay na tong ating pork pochero. Ready to serve na. Hanggang sa muli mga kalasa. Thank you for watching. Bye-bye!